In the Philippines today, welcome kay Miss Sanya Lopez, napaka-talented na actress. Thank you for coming. Good morning. Lahat ng editors ng showbiz na sikat na dito. Thank you, Miss Sanya Lopez. Si Miss Thank you for coming today. Kahit na may signal number 2. Thank you to everyone. We'll wait lang for one more nandiyan siya sa kabila. Magkape tayo. Pakiapot ng mga kape sa harap. Attorney Dennis din. Pakiserve ang mga pandesals at coffee. We have a very important topic today to discuss. Oo nga. Thank you. Pandesal. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat ay syempre po itinagagalak ko na makita kayo dito sa kabila ng masamang panahon na yung pagkakasama po tayo. At itinagagalak ko rin po na nandito ako at maging bahagi po ng Flowers for Lolas natin sa forum na ito at sa iba pong mga organizations po for women. Napakabigat po I mean, kanina po sumasakit yung bato ko kakakontrol ng nararamdaman ko. Siguro, artista lang naman po ako, sa totoo lang po. Pero ramdam ko yung mga ipinaglalaban ng mga kababaihan natin dito. Naiyak ako, ano ba yan? Kado na lang. Pero sa totoo lang po, ganito rin po yung naramdaman ko nung unang po silang nakasama. At sorry po, very emotional talaga ako sa ganito. Kasi totoo po yung nangyari sa kanila Totoo po yung nangyari sa mga kababaihan nung panahon po ng World War II. At yun nga po, naimbitahan po kasi ako na magpunta po sa Love Filipina organization po na para sa mga comfort women. At nakakalungkot po na dalawa na lang po ang natira sa kanila doon. Ngayon nga po nagsalita po sila na kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapat para sa kanila. Kasi konti na lang sila. So kailan pa? Di ba po? Sobrang pasensya na po dahil nung nakausap ko po kasi sila, sobrang durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso na marinig yung kwento nila. Dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa nga lang po sa mga tumatak sa akin doon, yung kwento po ni Lola, isang po ba yun? Ni Lola Narcisa. Sabi niya doon, kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, masaya sila. Tapos po siguro ako yung bata na yun ngayon. Siguro ang saya-saya ko. So, doon pa lang po, doon ko na-realize, sobrang swerte pala na generasyon natin ngayon. Na hindi natin maranasan yung naranasan nila noong panahon ng hapon. Napakapalad po talaga sobra natin. Kaya, sabi ko, nung ginawa ko po itong Teresita, dito po sa Pulang Araw, mas na-appreciate ko po at ginawa ko pong inspirasyon yung mga nangyari po sa kanila para mas galingan at pagbutihan ko po at mabigyan ng kredibilidad yung pagganap ko po dito bilang sa Teresita. Kaya po sa mga lola po natin na nakipaglaban, nakipagsapalaran na pinaglaban yung sarili nila bilang kababaihan, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa katatagan ninyo. Kaya, ito pong show ng Pulang Araw, asahan niyo po na isa to sa magiging boses ng ating mga comfort women.
istorya po nila ito. Kaya po sana ay suportahan po natin. At sana po ito pong istorya ng Pulang Araw ay makatulong para makatulong sa kanilang ipinaglalaban. At kayo po ang inspirasyon namin, lalo na po ng mga kababaihan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Mabuhay po ang mga comfort women. Pasensya na po. Maraming salamat kay Miss Sanya Lopez, na very talented actress ng GMA7, Pulang Araw. Thank you very much for your very touching opening statement. Maraming salamat. Next, imbitahin natin another actress of Pulang Araw, GMA7. Sa akin naman po, siguro po, ngayon po kasi based po sa mga nare-receive kong comments and feedback ng mga tao about po sa show, feel ko may impact na rin po at nakakarating na rin po sa ating gobyerno ito. So, lalo na nga po yung nabanggit niyo po na yung 10 years old yung anak ay nakakapanood po ng Pulang Araw na hindi niyo po hinayaan niyo po siya na maging open, maging aware sa mga nangyayari ng panahon na yun. Medyo mahirap po at mabigat po ito, na medyo sensitive po kasi. Pero ngayon po kasi, yun rin po yung sinabi ko sa ibang mga interviews na ang kagandahan ngayon, hindi lang nababasa natin sa libro. Iba pa rin yung nababasa natin sa libro compare sa napapanood natin, visual na. So ngayon, mas nagiging aware na yung mga tao at naniniwala po ako na kung ano man yung hustisya na narapat para sa ating comfort women ay matatanggap po nila. Dahil ngayon po ay mas nagkakaboses na tayo mga kababaihan, tulad nga po na sinabi ni attorney kanina, na ngayon ay nagiging matapang na tayo na ibahagi sa kanila kung ano talaga yung totoong nangyari noong World War II. Thank you po. May ibang feelings sa hapon na ano na bago ba yung thinking mo sa kanila? Sa Japan. Sa totoo lang po, mahal ko naman po talaga ang ating mga comfort women po, Pero, since medyo nadadalas nga po ako pag nagka-travel, sa Japan po ako. Alam na po. Masarap po kasi talaga yung pagkain nila. Pero, tsaka mababait rin naman po sila sa atin. Pero, yun po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagagalit sa mga tao ngayon. Siguro po kung magagalit ako ng World War II, bakit nila ginawa yun? Pero ngayon po, nandun po yung sabi nga po, pwede tayo magpatawad pero hindi natin sila makakalimutan kung ano yung ginawa nila. Sana po ay maging aral lang to. Itong digmaan na nangyari, itong pananakot na naganap po noon, para maging aral po sa mga bagong henerasyon.